Praise God, are we blessed? Amen. Parang mahina, are we blessed? Amen. Matthew chapter 12, verses 46 to 50. Okay, spiritual family of God. Matthew chapter 12, verses 46 to 50. Unang-una, paano nga ba naipanganak ang Panginoong Yesus? Dapat malinaw muna sa atin ito, Naipanganak ang Panginoong Yesus kay Maria, pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Matthew chapter 1 verse 18, ang sabi dito, ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magtama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Naipagbuntis na ni Maria ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu at hindi sa pamamagitan ng pagsasama nila ni Jose. Malinaw yun, Ngayon, may mga naririnig sila Maria at ang kanyang mga kapatid patungkol kay Jesus na hindi lamang mga positive. Ano yung mga positive na naririnig nila? Si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit, nagbumubuhay ng mga patay, gumagawa ng mga himala, nagtuturo patungkol sa kaharian at dakilang pag-ibig ng Diyos, at marami pang iba. Pero, mayroon din silang naririnig na mga negative ng kanyang mga kasambahay. Tingnan natin Mark chapter 3 verses 20 to 21. Sabi dito, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ng napakaraming tao. Ano pat hindi man lang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sino yung kanyang mga kasambahay? Sila Maria at ang kanyang mga kapatid. Sila'y pumaroon upang kunin siya sapagkat sabi ng mga tao, nasisirahan siya ng bait. Ano yung naririnig nilang negative? Sinasabi ng mga tao na ang Panginoong Jesus ay nasisiraan ng bait. Pero ang mga negative na naririnig nila ay walang katotohanan kasi paninira ito ng mga religious leaders ng mga panahong yan. Sino yung mga religious leaders ng mga panahon ni Jesus? Pharisees. Amen. The Pharisees and the Sadducees and the scribes. At mayroon silang mga alagad. At ito yung mga inuutusan nila para sinuin kung itrap si Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Okay, balik tayo sa ating scriptures in verses 46 to 47. Obserbahan natin ang senaryo. Sila Maria ay nakatayo sa labas at nagutos sila ng isang tao upang sabihin kay Jesus na nandoon sila sa labas at nais nila siyang kausapin. Mapapansin natin na tila parang naghihiya sila Maria dahil sa kanilang mga narinig na hindi maganda patungkol sa Panginoong Jesus na wala namang katotohanan. Kaya nais nila siyang iuwi. No, kahit sino pa naman kapag may naririnig kang hindi maganda sa member ng iyong pamilya, is meron kang fear sa kanya, no? Gusto nila siyang iuwi at ayaw nila siyang mapahamak. Kasi may mga kumakalaban sa ating Panginoong Jesus, yun yung mga religious leaders at that time. At ano ang sagot ng Panginoong Jesus doon sa inutusang tao nila Maria? In verse 48, sabi niya, ngunit siya'y sumagot at sinabi sa nagsabi sa kanya, ano yung kanyang sinagot? Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? Parang hindi magandang pakinggan, ano po? Alam niyang sila, Maria yun. Ano ulit yung kasagutan ng ating Panginoong Jesus? Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Okay, magbigay lang ako ng simple example dito. Halimbawa, speaker yung anak mo sa isang event, tapos nagutos ka ng isang tao para sabihin na hindi sabi sa anak ko, andito kami sa labas, ako ang nanay niya, ito ang kanyang mga kapatid. Kasi hindi sila makapasok sa dami ng tao. At nais namin siya makausap, importante lang. Then, ang sinagot ng anak mo sa inutusan yung tao, sino ang aking ina? At sino-sino ang ating mga kapatid? Alam niyang kayo yun. Parang hindi magandang pakinggan, di ba? Ngunit dapat maunawaan natin na mayroon palang itinuturo ang Panginoong Jesus na isa pa niyang pamilya. At ito'y pamilya niya sa spiritual. Bukod sa kanyang biological family. Pag sinabi natin biological family, yun mismo yung kanyang pamilya sa physical at sa laman at dugo.
Ngayon, titignan natin mamaya yung isa pang pamilya na tinutukoy ng Panginoong Hesus na ipapakilala niya. Okay, balikan ulit natin yung sagot ng ating Panginoon sa verse 48 para ma-memorize ninyo. Ano yung sabi niya? Sino ang aking ina? At sino ang aking mga kapatid? Who is my mother and who are my brothers? Maaring tanong ito na personal ng bawat isa sa atin. Could this be a personal question for each of us? Ang kasunod na tanong yan ay ako ba'y miyembro ng pamilya ng Diyos? The next question is, am I a member of the family of God? Hindi lahat ng tao ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Hindi tinuturo ng Biblia ang pagiging ama ng Diyos sa lahat ng tao, pero lahat ay kanyang nilikha. Magkaiba yun na, dahil may mga tao na kumakalaban sa Diyos at hindi talaga naniniwala sa Diyos. At hindi rin itinuturo ng Biblia ang pagiging kapatiran na gawa lamang ng tao. Ano yung mga halimbawa nun? Mga fraternity, o kaya mga sorority, at kung ano-ano pa. Now, ang pamilya ng Diyos ay batay sa isang natatanging relasyon. Tandaan natin, ang pamilya ng Diyos ay batay sa isang natatanging relasyon. God's family is based on a unique relationship. Why? Okay, number one, hindi sa physical o sa pamamagitan ng laman at dugo. Not physically or not through flesh and blood. Okay, tignan natin John chapter 1 verses 12 to 13. Sabi dito, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan ng mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Malinaw na ang lahat, kahit sino man, anong lahi ka man, kung tumatanggap ka at sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus, ay mayroon ka ng rights o karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ikaw ay ipinanganak na muli o na born again, hindi sa pamamagitan ng laman at dugo, kundi ng, ano sinasabi sa ating scripture? Kundi ng Diyos. Okay, 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19, sabi dito na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang bungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Jesucristo. Again, kung tayo ay totoong sumasampalataya at totoong naniniwala sa ating puso na bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas sa Panginoong Hesus, ay tayo ay kanyang tinubos ng kanyang banal na dugo. Ganyan makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen? There is a power in the blood of Jesus. Hanggang hindi kanya tinutubos ng kanyang makapangyarihang dugo, dahil hindi ka sumasampalataya sa kanya, ay hindi maaaring maging miyembro ka ng pamilya ng Diyos. Number 2, na ang pamilya ng Diyos ay batay sa isang natatanging relasyon. God's family is based on a unique relationship. Okay, number 2, hindi sa pagiging religyoso or not by being religious. 2 Timothy chapter 3 verses 5, then talon tayo sa verse 7. Sabi dito na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo pa rin naman sa mga ito na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Itong mga taong ito ay may mga anyo lang ng kabanalan, mukhang banal lang, maamo tignan, masipag gumawa ng pangrelihiyong gawain, banal manamit, at banal magsalita. Ito pa, at sila ay laging nagsisipag-aral ng salita ng Diyos. Ito ang masaklap mga kapatid, hindi sila nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Aral sila ng aral, pero hindi nila natutumbok ang katotohanan. Alam niyo kung bakit? Dahil umpisa pa lang ay mali na ang motibo nila. Kabilang ang mga tao na interesadong pag-aralan ang Biblia,
pero laban sila sa mga nakasulat dito o hindi talaga naniniwala. Gusto lang nilang pamalian o kontrahin ang Biblia. So, hindi assurance ang pagiging religyoso lang. Hindi porke banal na manamit at banal magsalita, katulad ditong mga Pariseyo na ito, ay masisipag lang sa mga banal na gawain, masisipag magbigay ng kanilang tithes at eksperto pa sa law. Pero pinababayaan naman nila ang mga mas lalong mahalaga. Ano pa ngayon? Ang katarungan, pagkahabag, at ang pananampalataya. Justice, mercy, and faith. You can read that in Matthew chapter 23, verse 23. Para mas malinaw, ang taong religyoso lang ay masipag lang gumawa ng gawain pang relihiyon na wala sa puso at nagsasalita ng mga salita ng Diyos pero taliwas ang kanilang mga gawain sa kanilang sinasabi o lip service lang ang kanilang ginagawa. Anong tawag dyan? Mga hypocrites o mga relihiyosong tao lang. Matthew chapter 15 verse 8. Sabi dito, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pagkunwari lamang sapagkat sa bibig lamang nagmumula at hindi sa kanilang puso. Again, ang pamilya ng Diyos ay batay sa isang natataging relasyon. For God's family is based on a unique relationship. Ano yung una? Hindi sa physical o hindi sa pamamagitan ng laman at dugo. Not physically or not through flesh and blood. And number two, hindi sa pagiging religyoso lang. Not by being religious. Ngayon, ang pagpapakilala ng Panginoon Jesus sa pamilya ng Diyos ay titignan natin. Or the introduction of Jesus into the family of God. Okay, balik ulit tayo sa ating main text. Nakakasunod kayo? Baka mabilis pa? Ilan? Okay, kasi napaka-seryoso nyo eh. Smile lang. Listening. Ayan, okay. Ang pagpapakilala ng Panginoong Jesus sa pamilya ng Diyos or the introduction of Jesus into the family of God. Okay, balik tayo sa ating main text in verses 49 to 50. Sabi niya, at iniunat niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga alagad. At sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at kapatid na babae at ina. Sino-sino ang mga tinutukoy ng Panginoong Hesus dito? Sino-sino ang kanyang ina at mga kapatid sa spiritual? Who are the spiritual mother and brothers of the Lord Jesus Christ based in our text? In verse 49, pointing to his disciples, he said, "Here are my mother and my brothers." So, ano yung tinutukoy ng Panginoong Hesus dyan? Na kanyang mga kapatid at ina sa spiritual? Ang kanyang mga alagad or his disciples. At ano ang alagad? Sige nga, pwedeng sino mag-volunteer? Ano ang alagad o ano ang disciple? What is disciple? Yung mga Followers? Okay. Ang Greek word ng alagad or disciple is matetes. Okay? Can you repeat the word matetes? Greek word yan, ha? Hindi matetes, ha? Kasi maraming mga alagad ngayon. Mga marites. The Greek word of disciple is matetes. And it translates to a learner or pupil or apprentice. In the ancient world, it was much more than simply attending a lecture. It meant being a devoted follower who attached themselves to a teacher to learn their specific way of life. So, ang isang alagad ay hindi lamang nag-aaral ng salita ng Diyos, ngunit isang masunurin at tinutularan niya ang buhay ng kanyang guro. At sino ang guro or master ng mga tunay na alagad? Ang Panginoong Jesus. Ikaw ba isang alagad? Amen? Praise God. Parang hindi ka proud na alagad ka ng Panginoon, ha? Amen? So, ang isang alagad, ano ulit? Hindi lamang nag-aaral ng Word of God, pero isang masunurin at tinutularan niya ang buhay ng kanyang guro. At sino yung ating guro or master? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Okay, ito. Bibigyan ko kayo ng simple definition but powerful kapag sinabi nating Jesus is my Lord.
or Jesus is my Master. Kung si Jesus talaga ang Panginoon, Lord or Master ng iyong buhay, ay dapat siya ang sinusunod mo. Amen? Kasi hindi pwedeng tayo ang masusunod at siya ang susunod sa atin. Hindi pwedeng ang Master ang susunod sa kanyang servant. Hindi pwedeng tuturuan ng student ang kanyang teacher. Ngayon, kung sinasabi mong si Jesus ang Lord or Master ng iyong buhay, pero hindi mo siya sinusunod, ay ikaw ang Lord or Master ng buhay mo. Dahil ang sinusunod mo ay sino? Ang sarili mo. Okay, number 2, sino-sino pa ang mga itinuturing o pinapakilala ng Panginoon na pamilya niya sa spiritual? Ano yung una? Yung kanyang mga disciples mismo. Okay, number 2, sino-sino pa ang mga itinuturing o ipinapakilala ng Panginoon na pamilya niya sa spiritual? Sabi pa ng Panginoon Jesus sa ating main text in verse 50, sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at kapatid na babae at ina. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and my sister and my mother. Parang kanta yun, no? Hindi lang yung mga original na mga alagad ng Panginoong Jesus that time ang tinutukoy niyang pamilya niya sa spiritual o pamilya ng Diyos. Okay? Yan yung unang ipinakilala niya, yung kanyang mga mismong disipulo. Then, pagkatapos, sinabi ng Panginoong Jesus, ang sabi niya, sino man or whoever na gumaganap sa kalooban ng Diyos ay siyang kanyang kapatid na lalaki at kapatid na babae at ina. Kung tatanungin ko kayo mga kapatid, kabilang ka ba doon? Amen? Yung mas malakas na amen niya? Amen. Amen. Dapat, amen. Ano po? Kung tinatanong ka, ikaw ba'y alagad ni Jesus? Amen. So, yes na yes yung sagot natin dyan. Dapat, no. Kabilang na tayo doon. Amen? At kabilang din ang TFCM doon. Amen? Na pamilya ni Jesus sa spiritual. Hindi lang yan. Kabilang din yung iba pang mga Kristiyano na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Amen? Nasagot ba yung mga katanungan kanina? Sabi ni Jesus, sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? Who is my mother and who are my brothers? Ano yung unang katanungan kanina? Maaring tanong ito na personal ng bawat isa sa atin. Could this be a personal question for each of us? So kung nakinig kayo, ano po yung kasagutan doon? Amen? Mga alagad at sino mang gumaganap sa kalooban ng Diyos. No? Mas pinalawak ito ng Panginoon. The disciples and whoever does the will of God is His spiritual family or belong to the family of God. At kabilang na tayo dyan. Ang kasunod na tanong niyan ay ako ba'y miyembro ng pamilya ng Diyos? The next question is, am I a member of the family of God? Kuya Ray? Yes? Kansi, tuntuhan mo Kuya Ray. Because we are mananampalataya and we are following sa kagustuhan ng Panginoon Diyos, that's why we are a family of God. Amen. Okay, yun lang. Sir? I am a member of the family of God kasi naniniwala ako sa mga Panginoon at sa Diyos. Amen. Sister Daisy? Amen. Okay, so ang answer is yes. We are member of the family of God. Dahil, anong sabi kanina? Dahil mayroon tayong natatanging relasyon sa Diyos. You have a unique relationship with God. Ano yung una? Hindi sa physical o hindi sa pamamagitan ng laman at dugo. Not physically or not through flesh and blood. And secondly, not by being religious only. You have a unique relationship with God through the Lord Jesus Christ. Dahil sumampalataya ka sa Kanya. Kaya anong sabi kanina sa John chapter 1 verse 12? Binigyan ka ng rights o karapatan na maging mga anak ng Diyos. At anong sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19 na binasa natin kanina?
ikaw ay tinubos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Are you a member of family of God? Kaya ngayon, nalaman natin ang tinutukoy ng Panginoong Jesus na pamilya niya sa espiritual o kabilang na tayo sa pamilya ng Diyos. Tignan mo nga yan katabi mo. Yan pala ay kapamilya mo You're my sa spiritual. Ano po? O kapamilya mo sa Diyos. Amen? Kaya, anong tawag natin sa bawat isa? Brothers and sisters. Ngayon, ano ang patuloy na katibayan ng pagiging kasapi ng pamilya ng Diyos? What is the continuing evidence of membership in the family of God? Okay, dapat may katibayan na patuloy kang kasapi ng pamilya ng Diyos. Dapat meron niyang evidence na continuously by being membership in the family of God. Anong sabi ni Jesus? John chapter 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig at tutuparin niyo ang aking mga utos, if you love me, keep, or sa other translation, obey my commandments. Dahil hindi naman pwedeng kasabi ka sa pamilya ng Diyos, pero suwayo ka. Black sheep ka kung ganun. Dating identity natin yun. Dito sa pamilya ito ay walang black sheep. Amen ba? Baka mayroong black sheep pa rin, ha? Amen? Ano ang meron? White sheep. Tupa ng Diyos. Ano po? Hindi kambing. Ano po? Okay, tandaan natin mga kapatid. Sa isang pamilya, minsan may awayan. Tama? May hindi pagkakaintindihan, may tampuhan, minsan nga walang pansinan. Pero sa bandang huli, nagkakasundo at iyan ang pamilyang nagmamahalan. Sa ayaw at gusto mo, no, kahit ayaw mo si sister ganito, ayaw mo si brother ganito, sa ayaw at gusto mo, sa ayaw at gusto natin, tayo pa rin ay isang pamilya sa pananampalataya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya tignan mo ulit yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, I love you with the love of the Lord. Amen. Tinutuloy mo ba talaga na pamilya mo yan sa spiritual? Okay, tandaan natin mga kapatid, kahit anong lahi ka, anong wika mayroon ka, hindi man tayo magkakakilala personally, hindi man natin nakikita lagi ang bawat isa, pero iisang pamilya tayo sa pananampalataya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So let us welcome everyone. No, ano sabihin natin sa bawat isa? Welcome to the family. Okay. Amen. Praise God. Hallelujah. Let's start with the Lord Jesus Christ. We will be standing, brethren. We will stand. And as we open our Bible, in the book of Matthew as well, remember the verse that Pastor Rocky read a while ago. Here in the book of Matthew chapter 12. So we're going to read also in the book of Matthew chapter 25. Reading from verse 1. Maybe all of us, most of us knows already concerning these verses. See here in Matthew 25 verse 1, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut.
Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. Verse 12, but he answered and said, Verily I say unto thee, I know you not. Last verse, watch therefore, for ye not know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Lord Jesus, once again we thank you for the words that we have just read and heard. We ask you once again, O God, to open our spiritual eyes, spiritual ears, that at this time, O God, to receive the blessings from your words that to be preached in the midst of us. Lead us, O God, and give us, O God, the wisdom, the knowledge, the study of the words. This all we ask in the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Everybody say amen. Amen. We will all be seated, brethren, and we're going to give a very simple title of this message. And I believe that most of us, know the concerning the parable of what? The 10 virgins. Amen. Now we are going to use the verses, amen, that we have just read. We are going to an importance, amen, concerning the importance of a lamp with oil. Everyone say amen. Amen. As we know, brethren, that a lamp without oil will be useless. Everyone say amen. Amen. Gaano man ka mahal namin na nalamparayan, gaano man ka ang kaganda, kamahal mga kapatid, ngunit kung walang langis yan mga kapatid, magiging useless. Amen. Yan lang na yan. Praise God. So speaking about oil. Oil, this is the description of oil. Oil is a viscous liquid, amen, derived from petroleum. Especially for use as a fuel or lubricant. Amen. What do you mean by viscous? Ito yung tinatawag na manakit na component, amen, ng fuel. It's a sticky consistency between solid and liquid having a high viscosity. Amen. So viscosity means this is the state of being thick or sticky. And semi-fluid in consistency. Praise God. Sa paggawa, mga kapatid, sa paggawa ng isang gulong let's take it an example. In making a one standard size of a tire, you need 7 gallons of oil to produce that you can say one size of tire. So meaning to say 7 gallons times how many liters in 1 gallon? 4 liters. So approximately you need at least 28 liters of oil to produce a standard tire size, like the tires of the car of Brother Robert. Amen. So we need to say, oil is very necessity. Amen. And there's a lot of oil. Amen. There's a lot of function of oil. Almost all machines and computers are run by oil. Everyone say amen. Amen. Your car will be useless. Amen. Even though you have the most expensive car in the world, it doesn't have oil, it will not gonna work. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Have you noticed, brethren, that nowadays people are fighting for oil? Huh? Where is the center trade of oil in the world? Dito sa Middle East. Saan dumadaan? The Strait of Hormuz. Once it is closed, it's gonna become a pandemic to all the countries around the world. Hallelujah. So, ibig sabihin mga kapatid, gaano kahalaga yung langis, di ba? Napakahalaga yung langis. Dahil mga kapatid, ang isang bansa mga kapatid na kukulangin ng langis, hindi yan mga kapatid magra-run. Ang mga factories, factories are being run by fuel, cars are being run by fuel, machines are being run by fuel, amen? Planes are being run by fuel.
So there's gonna be we can say a severe disaster kapag yung oil, mga kapatid, ay nawala sa mundo nito. Praise God. Have you noticed, brethren, that people are fighting for oil? So, the more oil you have, the more powerful you are. You agree with me? Hallelujah. In the Old Testament, going back to the Old Testament, oil was used to anoint God's servant to be a king. Amen? Like for example, King David. Hallelujah. But in the New Testament, oil was used to anoint sick people. If we are going to read James 5:14, it says, "Is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord." So oil is very necessity. Amen. As being part of the family, Pastor Rocky, hallelujah. We need to have that oil, hallelujah, legitimately running inside of us, not only outside. Praise God. Let's cover hands of the Lord Jesus Christ. Now, going back to our text, follow me in your Bible. Amen. In verse 2, it says, we read in verse 1. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins. Take note now. The kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Among the 10 virgins in verse 2 it says, and 5 of them were wise, and 5 were so 10 virgins, 5 wise, and 5. Where are we among these 5 virgins? Amen. Hello? Dito. 5 wise and 5 foolish. I believe nobody will go to the foolish side. Doon tayo palagi sa we are always on the comfort zone. Amen. Hallelujah. Now, praise God. In verse 3 it says that they that were foolish took their lamps and took no oil with them. Take note, brethren. The 5 foolish, they have their lamps. Okay? They took their lamps with them, but they don't have what? They don't have what? Oil. But the wise took all. Verse 3. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But in verse 4 it says, but the wise took oil in their vessels with their lamps. Praise God. So, then this happened. Verse 5, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Take note now, when they were waiting for the bridegroom, amen. The 5 wise and 5 foolish, they were slumbered and what? Tarried. Ibig sabihin mga kapatid, nantok sila, napagod sila. Amen? So, being wise, 5 wise and being 5 foolish, there is no excuse concerning being slumbered and being tired. Amen? Hallelujah. That is the reality of what we're discussing now. And at midnight, listen to this, at midnight, there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. So while they were sleeping, amen, suddenly somebody shouted, behold, the bridegroom cometh. Let's go and meet him. Hello? Yeah. Behold, the bridegroom cometh. Let's go and meet him. I think we are excited. Amen. See the reaction? Pastor Rocky?
If you are excited to meet somebody, hallelujah, there should be response. Amen. Yes, the bridegroom coming. We're going to meet him. Like for example, if you are going to meet somebody in the airport coming, oh, there is Brother Joel coming. Yeah, Brother Joel, they're here. Yes. You will be jumping. Oh, Arnold is here. He's coming. Arnold, we're here. We're going to meet you. We're going to fetch you. Amen. Amen. There should be excitement. We should be excited. Hallelujah. Praise God. Are you sure that you're still with me? Amen. Let's come and hello me. Praise God. Praise God. Now as we continue. Praise God. And at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed the lamps. So when they heard, amen, the voice that saying, take note up, a cry may be meaning to say, it is not just a normal, can say voice. Huh? Behold, the bridegroom cometh. Wake up and let's meet the bridegroom. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. When they hear that one, then all those virgins arose. Nagising sila. And ano nangyari mga kapatid? At pinagigi. And what? They trimmed the lamps. Pinagigi. Ano ba yung sila pinagigi? Come on, help me. What do you mean by trimming your lamps? See. Okay. Gamara. Gasera. Okay. Glass. There's a covering and there's a cloth. Yes. Okay, there's a cloth. And the purpose of the cloth is for the oil to pass. Then when you light this one, it should give what is this? Should give light. Okay. Everybody say that. But if you're not going to trim the tip of the cloth, it will not get a light. So you need to trim, amen, the tip of the cloth outside the bottle, outside the lamp. Amen. And it says here, and the fool said unto the wise, give us of your oil. Hallelujah. For our lamps are gone out. So the foolish does notice, brethren. They said, and the fool said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. Hallelujah. So they tried to clean and they tried to light their lamps, but they noticed that there was no oil. Hello? Amen. So anong ginawa nila? What did these foolish virgins, five foolish virgins do? Huh? They told to the wise virgins, give us of your oil, for our lamps are gone out. In verse 9, but the wise answer, take note. Huh? Even though the five foolish virgins are begging, give us oil because our lamps is going out. What? The foolish, but the five wise virgins saying, not so. Lest there be not enough for you, us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. So hindi nila pinabigyan mga kapatid kahit meron silang spend, meron silang reserva. Bakit? Dahil mga kapatid alam nila na yung dalaga nilang oil ay sapat lamang para sa kanila. Ganun mga kapatid, ang isang buwan ng isang mananampalataya, kinakailangan yung langis sa buhay mo mga kapatid, kinakailangan meron kang palaging reserva dyan. Dahil hindi mo alam ang mangyayari sa susunod na panahon. Dahil kung meron kang malagis sa katawan mo mga kapatid, dahil mananatili kang umaapoy sa harapan ng Panginoon. Pansin namin. Praise God. Hallelujah. In verse 10 it says, and while they went to buy the bridegroom, take note, in verse 10, and while they went to buy, the bridegroom came. So
So this is again another diversion of what? Focus. Because the five foolish virgins ran out of oil. They need to go out of that scenario, the place of the vineyard, to go out and buy oil. But what it says here, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Hallelujah. Right at this moment, we heard one ago to be part of the family of Jesus Christ. Are we ready to be ready? Do we have enough oil? Hallelujah. Upang tayo mga kapatid ay naghanda na sumalubong doon sa Panginoon at makasama natin sa doon sa tinatawag mga kapatid na salo-salo mga kapatid. Hallelujah. Afterward came also the other virgins saying, Lord, Lord, open to us. So the five foolish virgins who planned to buy, who went out and to buy oil, they will not be able to come inside. Why? Because the door was shut. Hallelujah. Mean to say it was closed. Remember during Noah's flood? Noah and his family go inside the ark, amen? And all the animals that God had chosen to enter the ark. Then God himself, hallelujah, shut or close the door of the ark. Then rain came, amen? Heavy rains came, flood came, hallelujah. And water right up. And people are asking, oh, Noah, please open the door. Brother Noah, please open the door. Chacha Noah, please open the door. Dada Noah, please open the door. Abalayan, Noah. Open the door. Ninong Noah, buksan mo yung pintuan. Amen. Kumpare Noah, buksan mo yung pintuan. Amen. Hallelujah. Bakit? Ano ang sagot ni Noah? Hallelujah. God was the one who shut the door. Meaning to say, when God is the one shutting the door of privilege, He will be only the one authorized to open a privilege for us. That's why while we still have chance, brethren, hallelujah, we need to grab the privilege and opportunity, hallelujah, and obey God, hallelujah, word, doing what the will of God. Amen. Praise God. Those who follow the will of my Father will be my brothers and sisters. Amen. Praise God. We should not stick in one scriptures alone, brethren. Hallelujah. Because if we are going to search the scripture, there's a lot of laws, napakaraming utos ng Panginoon na dapat nating susundin. Everybody say amen. Amen. Then, this was the request. Praise God. In verse 11 afterward came also the other virgins saying, Lord, Lord, open to us. 12, but they answered and said, verily I say unto you, I know you not. This is the saddest thing that will happen, amen, to what we call claiming to be part of the family, but at the end, God will tell to us, I never know you. Pati na sa ating sarili, maaaring sabihin natin na wala naman akong inagrabyadong tao, mabait naman ako, mabuti naman ako sa kapwa ko. Amen? Hallelujah. But take note, brethren, hallelujah. We have enough time that God has given us. Though we say, brethren, in the book of Hebrews 9:27, that as it is appointed, man wants to die, and after this the judgment. So we need to say, while we are still alive, we still have the privilege to grab the opportunity that God is giving us concerning the biblical plan of salvation. Amen.
Once you are here, brethren, in the plan of salvation that is in the Bible, hallelujah, we will be called a legitimate member of the family of God. Praise God. Let's continue. But the answer said to you, I know you're not in verse 13. What therefore? For ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Praise God. Remember again, during Noah's time, people are so busy. Amen. Marrying, drinking, partying. Nowadays, today's Friday, right? Do you think most people are in one place like this listening to the word of God? No? In Saudi Arabia, kung hanapin mo ang bisyo rito, nandito lahat ng bisyo rito. Amen? Cockfighting is way to the Saudi Arabia, Sister Luna, but you can find cockfighting anywhere here. Cockfighting means there's a money involved. And this is against the law of Saudi Arabia. Huh? Gambling, wine, intoxicating drinks are all over in Saudi Arabia. Hallelujah. What verse from that? Amen. Sabi mo sa sarili mo, I am blessed. I am blessed because we are here in this place, hallelujah, listening to the word of God, hallelujah, that whenever there is a privilege to be with Christians doing like this gatherings, take the opportunity and privilege. Amen. Hallelujah. Now, hallelujah, let's say, I love you, Lord Jesus. I love you, Lord. Praise God, praise God. Now we are going to read, amen. Titus 1:16 says, it was mentioned by Pastor Rock a while ago as well. Titus 1:16 says, they profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Amen. There's a lot of people nowadays, brethren, even that they think, no, it's very basic, brother. I know God. Amen. Open your social media, brethren. Hallelujah. Everybody is singing song for God. Napakaraming ganyan, di ba, sa YouTube, di ba, napakaraming klase ng mga organizations, groups na umaawit, kumakanta na tinatawag ng mga papuri para sa Panginoon. Amen. Masalamat din. And there's a lot as well, you can say, sharing the word of God in the social media or in the YouTube. But the Bible says that they profess that they know God, but in works they deny Him. So we need to say, hallelujah, faith alone cannot save us. Hello. Amen. There should be works. Amen. Because faith without work is dead. So we need to say, we need to work at our own salvation to be able for us to grab the privilege that God has given us concerning the salvation. Hallelujah. But in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Listen, church. We cannot simply compromise the truth just because of unity. Everybody say amen. Hindi natin pwede i-compromise yung katotohanan dahil sa tinatawag na pagkakaisa. Hindi ako magipagkaisa doon sa mga sinasabing mananampalataya na hindi naman natanggal ang bisyo sa kanilang mga buhay. Paano ako magkikisama sa kanilang mga kapatid? Ang sabi ng Biblia, the Bible says that your body is the temple of the Holy Ghost. Your body is the temple of the living God. But in works they deny Him. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Ang totoong may tunay at sapat na langis ay nagiging matapang. Everybody say amen. Amen. Those who really have a true oil will become what?
aggressive in serving God. Amen. Praise God. Take an example that word commitment. Commitment and promise is not the same. Because for humanity, for humans, brethren, promises are made to be broken. But if you are committed doing something for the glory of God, hallelujah, pagpupusigihan mo yan ang gawin para sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Hindi mo gagawin sa sarili mo kung hindi gagawin mo. Sa inunawan mo, na kailangan mong gawin yung bagay na yan para mapapurihan ang ating Diyos sa buhay. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Nagiging matapang ka tumayo sa katotohanan. Amen. Kapag ikaw ay punong-puno ng langis. Hallelujah. Nagiging matapang ka, mga kapatid, na bisabihin, huwag siya ng seta ng Panginoon kapag puno-puno ka ng langis sa sarili mo. Yun ang pagtapangan na i-rebuke yung tinatawag ng mga pangangaral ng mga sugar-coated teaching or preaching if you have that oil in yourself. Bakit? Dahil naulawaan mo, mga kapatid, na ang tumatayo sa katotohanan ay sumusunod sa katotohanan at nanumay sa katotohanan at sino yung katotohanan? Ang ating Panginoong Kristo yung katotohanan dahil sa mismo nagsabi na I am the way, the truth, and the life. Okay. So kapag punong-puno ka ng langis sa sarili mo, mga kapatid, hallelujah, nagiging matapang ka. Gaya ng isang sasakyan, mga kapatid, na punong-puno ng langis, makakatravel yan, how many kilometers ba ang gusto mo? Amen? Amen. Di ba, Brother Ray, kapag tinitignan mo yung guys na ano mo, di ba, unang sakyan mo? Makakarating kayo ako doon sa butang. Di ba? Kasi sa mga sakyan, may mga yan, may tinatawag na project kilometer eh. Di ba? So ano nasa isip? Ano nasa isip mo, Brother Ray? Kapag you are running out of gas. Di ba? Hindi siya nawawalan ng langis plus ng gasolina. Ano nasa isip ng mga napagano nito? Gas station. Amen. Ano? Sa Christian? Hallelujah. Naramdaman mo sa sarili mo, mga kapatid, na you're running out of gas. You're running out of oil. Hallelujah. Kailangan kong mag-recharge. Kailangan mag-real yung aking pangailangan sa langis ko. Ano ba siya nan? Bakit dahil hindi mo mabibili sa bakala yung kalakasan ng kaluluwa mo? Bumili ka ba ng bumili ng kapsel dyan, mga kapatid, mga purot, mga chapati? Hindi yan magpapalakas sa kaluluwa, sa pag-inom sa Panginoon. Pero ba siya man? Amen. Hallelujah. Pangako sa Panginoon. Praise God. Panakit na tayo. We're almost there. Praise God. Hallelujah. Let's just wait concerning the order of the coming of the Lord Jesus Christ. Magiging yung nabasay ko, mga kapatid, ha? In the book of Matthew 24, reading from verse 29. Datapot, karak-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon ay magdidilim ang araw. At ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsipagsipangatal ang mga pangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, nilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na paritong sumasa mga alapa ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Praise God. And we are going to jump in 1 Thessalonians. Praise God. This is just a review, mga kapatid, para tayo. Para magkaroon mga kapatid na may encourage lalo, amen, na magligo sa Panginoon. Amen. 1 Thessalonians 4:16-18 says, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakapak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magaling. Gumagka ngayon, tayo na mabubuhay na makikira ay agawin kasama nila sa mga lapaap upang salubuin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito, sa Panginoon tayo magpakailan.
man. Kaya, mga kaliwan kayo sa isa't sas ng mga salitang ito. Hallelujah. Praise God. Magmula doon sa devotion concerning commitment, amen, doon sa aking Bible study concerning being part of the family of God, hanggang sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah, pinapaalala natin ng Panginoon, amen, ang kahalagahan na mayroong kumpletong lagis sa sarili. Huwag na huwag mga kapatid na mag-out of all sa ating paglingkod sa Panginoon dahil mga kapatid, hallelujah, hindi tayo makakaranas ng pagsalubong sa Panginoon during the rapture. Rapture means this catching of the saints. Ano ba siya, man? Amen. Na kung saan mga kapatid, kung puno-puno ka ng lagis, mga kapatid, hallelujah, pero marami mga discouragement sa buhay mo, marami mga tinatawag na gusto kang ibaba sa pamumuhay mo bilang Kristiyano, mga kapatid, makakapanatili kang malakas dahil mga kapatid, puno-puno ka ng lagis sa sarili mo. Sasabihin mo sa kanila, walang problema yan, but I will hold on to the Word of God dahil ang salita ng Diyos, yan ang final authority sa buhay ko. Hindi lang sa buhay ko, kundi sa mundo ito. At ginagawa ng kapatid, the Word of God is the final authority sa lahat ng ginagawa ng tao sa mundo nito. Remember, brethren, we are just passing through in this world. Marami lang magpayo na dito mga kapatid, makamatay. Lilipas tayo sa mundo nito. Ang tanong mga kapatid, handa ka ba na sasalubong sa ating Panginoon Kristo? Handa natin kung puno-puno ka ng langit, katawan mo, baka sabi mo, naroon mo ako sa Panginoon. Baka may kapatid, hallelujah, I will meet the bride in the hallelujah. Yan ang realidad, mga kapatid, ng buhay sa mundo nito. You may reach 70 years old, 80 years old, 90 years old, 100 years old. Hallelujah. But the question is, are you part of the family? Meron ka bang commitment sa Panginoon? Hallelujah. Hindi ka ba nawawalan ng lagis sa buhay mo? Praise God, hallelujah. Glory to God, glory to God. Discover has the Lord Jesus Christ. Remember, brethren, oil often signifies the blessing, the stability, the guidance, but most of all, hallelujah, oil is the power of the Christian. It says in Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. I believe, brethren, that Philippines is part of the uttermost part of the world. At maraming salamat sa Panginoon dahil yung mga anointed preachers, teachers, hallelujah, nakarating ang pag-agaw sa Pilipinas kung saan narinig ng pamilya natin, mga kaibigan natin, at sineri binahagi sa atin dahil they were totally anointed by the power of the Holy Ghost. Praise God. Kung ating mga kapatid, ang ginagawa ng Panginoon ay sa buong mundo, God is using Filipinos, Pasuraki, hallelujah, to spread the word of God, to evangelize the word. Praise God. Kahit isang sulok ng mundo, mga kapatid, may mga Pilipino, hindi lang ang purpose ay doon sa trabaho, kundi mga kapatid, God will use us, hallelujah, in spreading the gospel of Christ. And what is that gospel? That gospel is the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Praise God, hallelujah. Come on, let's worship the Lord Jesus. Praise God. Don't run out of oil. Huwag kayo mawawalan ng langis, mga kapatid. Manatili kayo, mga kapatid, na busog sa pamilihan ng Panginoon. Dahil alam mangyayari sa alam ng kinabukasan, alam ng bukas ng mga araw. But one thing is for sure, mga kapatid. Sa bisita ng Panginoon, malalagta ang mga bulaklak, mga talim. Ngunit mananatili
ang salita ng Panginoon. Maraming mamamatay, mawalan ng buhay, matutulog. Ngunit mananatili ang salita ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Always remember this, that there is a way that seemeth right to a man, but the end thereof is destruction. But the ways of God is higher than our ways. So kapag ating sinunod mga kapatid yung ating pamamaraan, hallelujah, mapapahamak tayo dahil mga kapatid, dahil wala tayong gabay, wala tayong guidance. But once we follow the ways of God, hallelujah, totally, comparing and then agreeing, hallelujah, to the ways of God, and the ways of God is perfect. Praise God, hallelujah. Remember this, brethren. Hindi nag-establish ang Panginoon ang pangalan ng reliyon na ating sasaliman. That's right. For the reason that, hallelujah, religion will not gonna save us from the damnation of hell. Amen. Because the Lord Jesus Christ himself told that seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all those things shall be added unto you. Meron ba tayong problema doon sa all things na yun? Do we have problem on all those things? Hallelujah. Once you are totally filled with the Holy Ghost of God, brethren, hallelujah, I believe, makakaya natin mga kapatid, anumang mga outer pressure sa ating paligid. Sa ating pamilya, mga kapatid, meron mga tinatawag ng mga arguments, disagreements. But still, I believe, hallelujah, na ang Diyos mag-intervene dyan sa relationship niya dahil ayaw niya yan, mga kapatid, na masira. Pinipreserve niya, mga kapatid, yung mga bagay-bagay sa family. Nagyayari rin sa inyo mga tinatawag ng disagreement to strengthen us doon sa relasyon natin sa isa't isa. Because triumphs and tests, hallelujah, at the end, there is triumph. Amen. Everybody say amen. Amen. Without tests and triumphs, there is no triumph. Hindi si Prabha. Triumph. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Let's come to the Lord Jesus Christ. Praise God. Remember this. Health is not valued until sickness comes. Kaya habang maaga pa, gawin natin yung nararapat, mga kapatid, sa ating tinatawag na pangalaga sa ating mga katawan. Because hindi lahat ng pagkain ay mabuti para sa atin. Amen. Mahirap, mga kapatid, mga ekson, yung tinatawag na ay ang seafood diet now. But the spelling of C, S-E-E, not S-E-A. Meaning to say, whatever I see, hallelujah, is good food for me. Hello? Why? Because health is not valued until sickness comes. Hindi mo maisip, mga kapatid, bala ka yung sarili mo, hindi ka nagkakasakit. But thank God, everybody say thank God. God's blessing is not limited. Gusto siya, mga kapatid, ng pagpapala. Kaya na kapatid, yung pangailangan ng bawat sa atin, anumang uri ng pangailangan niya, mga kapatid. Hallelujah. Ang mahalaga, mga kapatid, hallelujah, tapat ka at kinakailangan yung relasyon mo sa Panginoon, mga kapatid, ay you have a surrendered relationship to God. Amen. Malaking pagkakaiba, mga kapatid, yung kilala mo ang Panginoon. Kinakailangan meron kang surrendered life sa Panginoon para mag-respond sa Panginoon doon sa pangailangan mo, because God is totally attracted to a broken vessel. Amen. Hello? Amen. Kapag broken vessel ka ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, hindi kaya pahindihan doon sa pangailangan ng kaluluwa mo, mga kapatid. Nandiyan siya na ginahanda na mag-respond doon sa pangailangan mo. Hallelujah. Oh, hallelujah. From trust to treasure, meaning to say, from nothing to something.
Yan tayo mga kapatid, amen? Lahat naman tayo nagsimula naman tayo magpapatid sa wala. That's right. With maraming salamat sa Panginoon. Sa Panginoon dahil natakbuhan tayo mga kapatid niyong mayroon. Amen. Hallelujah. Many Christians nowadays wants to be saved. Huh? Everybody say amen. Amen. Who wants to be saved? Amen. Listen to this. Many Christians nowadays wants to be saved, but don't want to please God. That to say. Amen. Who wants to be saved? Amen. You can raise your hands. Amen. Who wants to please God? Amen. 50% na lang. Amen. Amen. Sabi niyo mga kapatid, kung napag-din ito mga kapatid na talumpati ng isang ano nung President sa Pilipinas, mga 1980s, ganyan. Sino ang gusto ng pagbabago? Sino gusto ng pagbabago? Amen. Sino gusto ng pagbabago? Amen. Pwede ka sa kamay? Amen. Kamay nyo. Sino gusto magbago? Kumunti na. Hallelujah. Gagawin natin ang lahat para sa Panginoon. Lord, no time to please ourselves and thank God for the testimony of Pastor Ricky, amen, concerning birthday. Amen. Hallelujah. Actually, you know, your birthday, this is a personal relationship to God. Hindi lang yung araw na yun ka mag-celebrate para sa Panginoon. Amen. Dahil nangyayari mga kapatid sa tradition, kultura natin mga kapatid. Hallelujah. Nangyayari mga kapatid, the stomach is being pleased, hindi ang Panginoon. Hello? Di ba pag may birthday, okasyon mga kapatid, may kainan? Yes. Sino kumakain? Sila. Anong kinakain? Sarap. Sino pinapakain? Tao. Amen? Praise God. What about doing something? Hallelujah. Pleasing to God. Bago kumain mga kapatid, hallelujah, mag-share ang salita ng Panginoon para sa mga kaluluwa. Even short words, because God's word is so powerful to change, mga kapatid, ang buhay ng isang tao. Amen? The Bible says, whatever you do in works and in deed, amen? Whether what? You drink or eat, do it for the Lord of God. Amen? So, birthday celebration. Amen? So, pagkakain natin mga kapatid, walang sharing ng word of God, hindi tayo mga kapatid, mapapasay natin doon sa scripture na yun. It says, whatever you do, amen, do it for the glory of God. Amen? Share the word. Pray. Panahalin mo kapatid yung mga bisita. Amen? Ba't nakagawa natin yun? Dahil, punong-puno ka ng langis. Amen. Hello? Hindi mo magagawa yun, wala kang langis. Ang langis na yan yung anointing ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Maraming salamat, amen, doon sa mga dadadagdagan ng tao sa kanilang buhay, si Pastor Rocky, si Brother Jan, sino pa dito ang mga kasunod? Jigs. Yung anak nila. Si Father Jan Arnold. Anak Arnold. Amen. Salamat sa Panginoon, amen. Bago ka dumating yung araw ng mga kapatid, gabi pa, Lord ka na sa Panginoon. Pag-isip mo sa mga, Lord ka na sa Panginoon, pasalamat sa Panginoon. Bakit? Dahil isa gift. Pag-buhay regalo yan eh. Nagising kayo mga kayo, magbuti malakas ka ba? Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, hindi na pinagkaroon mo sa akin. Amen. Amen. Ilang taon ka na, Pastor Rocky? 40. 40. 40? 40. Yes. See, 40 years old. Still young. Begins. Life begins at 40. 2 years na lang, I will be in second, what? Dual citizen. Yes, I will be dual citizen already. 2 years na lang. Buhay ng Panginoon. Okay, mga kapatid, buhay ng Panginoon. Walang maintenance. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Dahil mga kapatid, pag pinagkatiwala ng buhay mo sa Panginoon, I believe. Hallelujah. He's not His rock concerning all His promises. That He will not carry nor forsake us sa mga kailangan natin.
Palabang Panginoon, mga kapatid. The key to success is to focus on goal, not on obstacles. Amen. Amen. Hello? Nagdaraan ka sa kalsada, mga kapatid, meron ka nakitang hams. Huwag mong sipain yung hams. Sabi niyo. Mapapraktur yung ano mo, dali ng pa mo. Pabibilayan ka. Pag may obstacle, mga kapatid, apakal mo yung obstacle. Yes. Wow, lumas ka. Mapakal ulit. Amen? Praise God. So, mga kapatid, sa buhay natin, kinakala mga kapatid yung tinatawag na mag-focus tayo doon sa goal natin. Listen, hallelujah. We always hear mga kapatid na ang langit ay ating destiny. Yes, true, but we need to work out our own salvation with peace. Magagawa mo lang yan, mga kapatid, kung meron kang langit sa sarili sa katawan mo. Dahil yan langis na yan ang kapangyarihan mo upang makapagpatuloy ka sa paglingkod sa Panginoon. Listen to this. Before you will descend to the fiery furnace, God is already there. Bago ka ba tumaan sa mga kapatid kung tinatawag ng kabuksan ka sa buhay mo, nandiyan ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, na magbibigay ka ng mga kapatid para doon sa solusyon na maaaring, sa solusyon ng problema mo na maaaring suumin mo, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Don't mix up rule and relationship. Your rule may change, but your relationship must remain. Amen. Babago man mga kapatid yung rule mo sa buhay mo sa ministry. Huwag mababago yung relasyon mo sa Panginoon. Manatili kang tapat, manatili kang pagkakas. At magagawa mo yung pag-event to net ang lagis na hindi ka mawawalan mga kapatid. Praise God, hallelujah. And we should pray to become a better man and not to become a bigger and bigger man. Hello? Amen. We are praying to become a better man. This applicable to. And not to become a bigger and a beggar man. Hallelujah. Why? Because prayer is powerful. Amen. Take note of this. Last week. After the flood, there is life. After the pain, there is life. So stay with the boat. Stay with the church. Stay with the family. Stay with the commitment. Stay with the words. Stay with the Lord Jesus Christ. And let the Lord Jesus Christ be the center of our heart. Let the Lord Jesus Christ be the center of the church. Let the Lord Jesus Christ be the center of our family. Let the Lord Jesus Christ be the center of our relationship. Let's stand up, brethren, and let's worship the Lord Jesus Christ. Hallelujah.